kas magpapayat. Hindi ako kakain. Bukas ay ang kasal namin. Ni Hao Qian, kailangan kong magpapayat para maging pinakamagandang nobya. Bunso, huwag ka nang magpapayat. Ang iyong pangalawang kuya bilang mahusay na doktor ay nakagawa na ng pinakabagong gamot pampapayat. Kailangan mo lang uminom ng 3 tableta para ma-regulate ang hormones sa iyong katawan at pumayat ka ulit agad. Heto. Salamat pangalawang kuya. Bunso, bukas ay isasama ng iyong pangatlong kuya ang lahat ng sikat na artista para batiin ka. Bukas, bilang emperador ng yaman, ipapadala ko rin ang aking 3,000 mandirigma para ihatid ka sa iyong kasal. Mahal kong anak, ang order na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon ay naipadala na sa pamilya Tang. Pagkatapos ng pagsubok bukas, iaanunsyo ko ang aking pagkakakilanlan bilang ninong at formal na pipirma ng kontrata sa pamilya Tang. Gagawin ka ni Papa na maging sentro ng atensyon ng lahat. Salamat Papa. Salamat panganay na kuya at pangalawang kuya. Pati na rin sa pangatlong kuya. Si Yao Li, si Hao Tian at ang kanyang kuya. Noong sila ay nasa business trip, ay namatay sa aksidente sa sasakyan. Bumalik ka at tingnan mo sila. Ano? CJ, papunta na ako agad. Hay naku. Hao Qian, balak mo ba talagang gamitin ang iyong peking pagkamatay para palitan ang iyong kuya at pakasalan ang iyong biyudang hipag? Mama, si Tingting ang aking first love. Pinalampas ko na siya noon. Hindi ko na siya pwedeng palampasin. Sa pangalawang pagkakataon, hindi mo ba alam na matapos ang engagement namin ni Jiang Li, ay lalo siyang tumaba kapag nakikita ko ang katawan niyang puno ng taba. Gabi-gabi, akong binabangungot mama. Pero paano kung ang bagay na ito ay malaman ni Xiao Li? Ano ang gagawin natin? Mama, magkamukha kami ng aking kuya ko. Sandali. Papakasalan kita. Hindi ba mayroon ka nang gustong pakasalan? Ang taong gusto kong pakasalan ay ikaw. Ano? Ang taong gusto kong pakasalan ay ikaw. Ano? Baka hindi mo na natatandaan. 15 taon na ang nakararaan. Noong inaapi ako ng iba, ikaw ang nagligtas sa akin. 15 taon na ang nakararaan. Tabatsoy, ikaw pala iyan. Tabatsoy, bakit ang payat mo na ngayon? Tingnan mo, simula noong araw na iyon, nagsikap akong mag-ehersisyo at magpapayat. Xiao Li, alam mo ba, hinanap kita sa loob ng 15 taon. Pero nahanap mo na ako, at naging isa na akong pangit at matabang babae. Kahit na ganito, gusto mo pa rin ba akong pakasalan? Kahit ano pa ang maging itsura mo, ang alam ko lang, ikaw ang nag-iisang babae na gusto kong pakasalan sa buhay na ito. CJ, bukas ng tanghali 12:00, sa Longteng Hotel, hihintayin kita. Babalik na ako para ng panganay na hipag ang damit na ito. Likas ka namang mapagbigay. Ibigay mo na lang sa akin. Malas, bakit lahat ng nagugustuhan mo ay sakto kung ano ang nasa kamay ko? Dahil maganda, ang panlasa mo hipag. Isa pa, ang ganito kagandang damit. Ikaw, masusuot mo ba? Kahit hindi ka siya, mas bagay pa rin ito kaysa sa makapal na makeup mo. Ito na ang kukunin ko. Ice wipe mo na, Jiang Li. Tingin ko, sinasadya mo akong kalabanin. Ikaw ang nananadya. Panganay na hipag. Inaagaw mo ang palda ko. Ang susunod, aagawin mo na rin ba ang lalaki ko? Si Hao Qian. Patay na si Hao Tian. Hipag, ano bang pinagsasabi mo? Anong nangyari asawa ko? Asawa ko. Yung damit na nagustuhan ko. Pilit inaagaw sa akin ng hipag. Inaway niya pa ako kanina. Jiang Li, gusto ng panganay na hipag mo ang palda. Bilhin mo at ibigay sa kanya. Bilang, paghingi ng tawad sa panganay na hipag. Sino ka ba sa tingin mo? Para utusan ako ng ganyan. Dati kapag nagkakagustuhan kami ng panganay na hipag, sa iisang bagay, lagi niyang sinasabi na magparaya ako. Akala ko dati, para iyon sa ikabubuti naming maghipag. Ngayon ko lang naintindihan. Nalihim pala niyang, minamahal ang panganay na hipag. Ako ang kuya ng namatay mong asawa. Ano naman kung pagsabihan kita? Panganay na kuya. Wala na si Tang Hao Tian. Ikaw at ako ay hindi magkakilala. Kung buhay pa si Hao Tian,
Siguradong gugustuhin din niya. Naintindihin mo ang panganay na hipag. Intindihin. CJ, pauwiin mo si Tang Haotian mula sa kabaong. At sabihin niya sa akin mismo. Agad akong magpaparaya. Talagang wala kang katwiran. Xiaoli, huwag ka nang magalit. Hindi na kukunin ng panganay na hipag ang damit. Tutal ang panganay na hipag ay parang ina. Dapat ang panganay na hipag ay magparaya sa iyo ng higit. Tingnan mo ang iyong panganay na hipag. Napakabait umintindi. Hindi tulad mo. Mataba na nga ang pangit pa ng ugali. Kaya pala iniwan ka ni Haotian. Sakto naman. Mayroon ng isang mas higit kay Tang Haotian ng 100 beses na parating para pakasalan ako. Magkakagusto sa iyo ang mabuting lalaki. Huwag kang mangarap. Bulag ka man. Hindi ibig sabihin na bulag din ang iba. Bakit hindi namin makita ang lalaki mo? Naibili ka ng damit. Nagpagawa siya ng wedding gown para sa akin. Hindi gaya ng iba dyan, na kahit damit pang tuis ay kailangang makipag-agawan. Miss, doble ang bayad ko. Eyes wipe mo. Magbabayad ako ng 10 beses. Jiang Li, ang 10 beses na halaga ng damit na ito ay 1,000,000. Ikaw na. Galing sa probinsya. Ano ang ipambabayad mo? Yung tatay mo ba na nasa hotel at nagtatrabaho bilang janitor? Nakakatawa talaga. Hipag, ang lakas ng loob mong magbigay ng presyo. Sa teritoryo ng ninong, mag-ingat ka at baka masira ang bibig mo. At bunutin ang mga ngipin mo. Pakibalot na. Ngayon din. Madam, sigurado po ba kayo? Sigurado. Eyes wipe mo. Jiang Li, nagpapanggap ka pa. Sa itsura ng pamilya niyong mahirap, kung makakapaglabas ka ng 1,000,000, ibibigay ko sa iyo ang apelyido ko. Hipag, pamilya naman tayo. Ganito na lang. Lumuhod ka lang at magkautaw ng 3 beses. Sa panganay na kuya at humingi ng tawad. Ang damit na ito ay bibilhin ng panganay na hipag para sa iyo. Bilang regalo sa kasal namin ng panganay na kuya. Di ba ang ganda tingnan? Kung gayon, bibigyan ko rin kayo ng pagkakataon. Lumuhod kayo sa akin at humingi ng tawad ng taos puso. Mamaya ang mukhang ito ay sasampalin ko ng mahina. CJ, tandaan mo ang sinabi mo. Mamaya kahit na lumuhod ka pa para magmakaawa sa akin, ay wala nang silbi. Talaga, tinanggap ang bayad. Paano siya nagkaroon ng ganoong kalaking pera? Sa kaunting barya na iyan ay natakot kayo ng ganyan. Ang mga gintong bar sa kulungan ng aso ko. Kapag inilabas ko ay baka ikamatay nyo. Jiang Li, huwag kang magmayabang. Ang damit na ito, kahit na nabili mo na, hindi mo naman maisusuot. Hindi maisusuot. Bukas, hindi ko lang ito isusuot. Isusuot ko pa ito, papunta sa kasal nyo, para magbigay ng malaking regalo. Ang tabatsoy na ito, ang lakas ng loob magyabang sa harap ko. Asawa ko. Bukas utusan mo ang abay na lalaki, na kapag nanggulo sa kasal, ang damit niya bilang abay, ay tanggalin sa harap ng lahat. Gusto kong makita ng lahat ng tao sa Jiangsheng, na nakatingin, na tumatakbo siya ng hubad. CJ, ang tabatsoy na iyon, kung saan-saan lang namumulot, ng black card para biswipe. Bukas ay magsusumbong tayo sa mga pulis. Sasabihin natin na siya, ay nagnakaw ng 10,000,000. Para ang tabatsoy na iyon, ay mabulok sa kulong. Sinasabi mong, ikaw si Jiang Li, yung pesting mataba na iyon. Ayusin mo ang pananalita mo. Kundi, hindi ako magdadalawang isip na paluhurin ka pa ng matagal. Ang itsura ng baboy na Jiang Li na iyon, ay alam ng lahat. Imposibleng ikaw siya. Nagpapanggap ka lang. Hindi ka man lang nag-research bago manloko. Hindi ikaw si Jiang Li. Hindi ganyan si Xiaoli, na mapang-api. Masyado kasi akong mabait noon. Puro pagpapakain lang sa mga walang utang na loob. Una sa 4 na dakilang pamilya. Ang presidente ng Lu Group. Xiaoli, yung itsura mo ngayong pumayat ka, ay kamukhang-kamukha noong bata ka pa. Tamang-tama ang dating mo. Sa isang napakahusay na babae na tulad mo. Mag-propose. Siyempre, dapat maagap ako. Kung hindi, baka maunahan ako ng iba. Paano mo balak mag-propose? Handa kong ialay ang buong Lu Group para mag-propose kay Miss Jiang. Miss Jiang, papakasalan mo ba ako? Diyos ko, ang buong Lu Group ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Napakalaking dot nito. Ilang buhay bago
Maubos yan. Talaga bang handa kang gamitin ang buong Lu Group para pakasalan ako? Siyempre, papakasalan mo ba ako? Tutal handa kang ibigay ang lahat para pakasalan ang isang ordinaryong tulad ko. Siyempre payag ako. Salamat dahil pumayag kang maging asawa ko. Tama na, Jiang Li. Saan ka na naman kumuha ng extra? Ang tagal niya nang umaarte dito. Hindi ka ba nahihiya? Tama. Ang humanap ng ganyang kagwapo. Siguradong mahal yan. Xiao Li, para lang may maipagmalaki. Kumuha ka pa ng extra para pakasalan ka. Kailan ka pa naging ganyan kayabang? Tingin niyo sa akin extra. Hindi ba? Si President Lu ay matagal nang walang babae. Kahit sekretarya ay hindi babae. Magkakagusto ba siya sa isang pinaglumaan na ayaw ko na? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Kapag binastos mo ulit ang asawa ko, hindi lang sampal ang aabutin mo. Magpanggap ka pa. Ang pamilyang Lu ay top class. Ang tulad ni President Lu, na Golden Bachelor, ay imposibleng magkagusto sa isang basurang kinaiinisan ko. Tama, ang sinabi mo ay sobrang imposible. Minamaliit niyo ang ibang tao. Xiao Ting, naaalala ko. Ang tiyuhin mo ay nagtatrabaho sa Lu Group, di ba? Tama, tito. Di ba sa Lu Group ka? Isa kang leader. Sabihin mo sa lahat kung ang taong ito ay ang totoong president ng Lu Group. Kakapromote ko lang bilang security supervisor. Wala akong karapatang makita ang president. Tito, ibuko mo na siya. Para lumabas na ang totoo. Ikaw ay taga Lu Group. Tama. Ano, takot ka na? Lumuhod ka at magmakaawa ngayon. Para sa sarili mo. Habol pa. Saang department ka? Walang hiya. May karapatan ka bang questionin ako? Sasabihin ko sa iyo. Si President Lu ay walang girlfriend. Lalo namang wala siyang fiance. O ano, huli ka na? Sabi ko na ang dakilang president ng Lu Group ay hindi magbubulag-bulagan para pakasalan si Jiang Li na ganitong klase. Ngayon, alam mo na ang takot. Pakicheck. Kung may taong apelyidong Song, President Lu, sa Security Department may supervisor, na ang pangalan ay Song Guoqiang. Pero naka-leave siya ngayon. Sabi niya dadalo siya sa kasal ng pamangkin niya. Ikaw si Song Guoqiang. Ikaw. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi lang pangalan mo ang alam ko. Alam ko ang lahat tungkol sa iyo. Ikaw ba talaga ang president ng Lu Group? Ang Song Guoqiang na ito. Sibakin mo. Ang kumpanya namin ay hindi kailangan ng empleyado. Ang Song Guoqiang na ito. Sibakin mo. Ang kumpanya namin ay hindi kailangan ng empleyadong mapagmataas. Naku. Natatakot ako, President Lu. Parang awa mo na huwag mo akong tanggalin. Ang mga aktor ngayon, talagang masipag. Bago umarte, inaalam pati pangalan ng lahat. Dahil pinatawa mo kami. Ang baryang ito ay tip ko na sa iyo. Tanggapin mo. Tang Haoshi, ang naghahanap ka ng sakit ng katawan. Huwag kang magmadali. Meron ka rin. Kumuha ng ganitong extra. Naghirap ka rin. Kunin mo tong piso. Ipambili mo ng pako sa kabaong. Mahal, huwag mong dumiha ang kamay mo. Pumunta ka. Ihanda mo ang 3 kilo ng tigpi-piso. Na barya. Masusunod, President Lu. Tama na, Jiang Li. Alam kong ginagawa mo ito. Dahil gusto mong magsisi ako. Na iniwan kita. Ganito na lang. Sa harap ng lahat. Mag-striptease ka. Ha ha ha. Baka sakaling magaling kang sumayaw. Pwede kong pag-isipan. Nagawin kang tagapainit ng kama. Tang Haoshian, kung wala kang salamin tumingin ka sa ihi mo. Maihangganan ang pasensya ko. Kung magmamatigas ka pa, kahit tagapainit ng kama, hindi ka ubra. Ako si Jiang Li. Iisa lang ang papakasalan ko sa buhay. Walang iba kundi si Lu Chen. Xiao Li. Mahal kita. Mahal din kita. CJ. Jiang Li, huwag kang magsisi. Hay, bakit umaarte pa rin kayo? Di ba sabi, tatanggalin ang tito ko?
Bakit hanggang ngayon? Wala pang tumatawag. Baka naman. Wala pa silang nahanap na bagong extra. Huwag kang mainip. Malalaman niyo rin mamaya. Kung kaya mo akong tanggalin. Luluhod ako at tatawagin kitang tatay. Hello. Ano tinanggal ako ng kumpanya? Ano? Tinanggal ako ng kumpanya. Ikaw talaga. Ang president ng Lu Group. Paano nangyari yon? Ang president ng Lu Group. Bakit magkakagusto kay Jiang Lina? Ganitong babae. Tito, ikaw. Nakatanggap ka talaga ng notice mula sa Lu Group. Siya. Siya nga ba talaga ang president ng Lu Group? Si Lu Chen. Pahamak ka talaga. Malas magkaroon ng pamangkin. Natulad mo. President Lu. President Lu. Mali ako, patawad. Ang sinumang mang-api sa asawa ko ay kailangang magbayad. Si Yao Li. Magmakaawa ka kay President Lu. Maawa kayo. Palampasin niyo na ako. Si Yao Li. Ang tito ni Ting Ting ay matanda na. Huwag mo naman sanang sagarin masyado. Mapagmataas. Hindi kailangang kaawaan. At saka, kung ang asawa ko ay hindi president ng Lu Group, palalampasin ba niya ako? Ito. Dalhin siya sa labas. Jiang Li, ang sama ng ugali mo. Hao Xian, anong gagawin natin? Kinalaban natin ang pamilyang Lu. Wala na tayong takas nito. Huwag kang matakot. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nasa likod ko? President Lu, ang 3 kilong barya ay handa na. Tamang-tama. Ibuhos ang mga barya sa ulo niya. Ibuhos ang mga barya sa ulo niya. Masusunod, President Lu. President Lu, anong gagawin niyo? Hao Xian, ang ginawa mong mali sa asawa ko. Ngayon, pagbabayaran mo ng 10 beses. President Lu, ang mga baryang ito. Kapag tumama sa katawan, siguradong masakit. President Lu, nagbibiro ka lang, diba? Mukha ba akong nagbibiro? Iisa lang ang anak kong ito. Kung may galit kayo, sa akin niyo ibuhos. Huwag niyong saktan ang anak ko. Tama siya ang nanay ko. Sa kanya niyo ibuhos. Kung tatama sa kanya, parang sa akin na rin. Pareho lang yon, anak. Ibuhos. Mahal, ayos ka lang ba? Jiang Li, Lu Chen, kapag dumating ang backer ko, sisiguraduhin kong luluhod kayo at isa-isang lulunukin ang mga baryang ito. Tama. Kapag dumating ang backer ng pamilyang Tang, kayo, matatalo kayo ng husto. Wala akong pakialam kung sino ang backer nyo. Walang pwedeng mang-api sa asawa ko. Kapag nalaman mo ang pangalan niya, matatakot kang magsalita ng ganyan. Sige, sabihin mo kung anong pangalan niya. Ang God, Father. Ang ibig mong sabihin, ang backer mo ay ang Godfather. Siyempre, ang pamilyang Tang, mula sa wala hanggang sa pagyaman, ay dahil sa lihim na tulong ng Godfather. Ngayon, binigyan pa ng Godfather ang pamilyang Tang ng isang bilyon-bilyong kontrata. Kapag napirmahan ang kontrata, ang pamilyang Tang ang papalit sa pamilyang Lu bilang nangunguna sa 4 na pamilya. Sa Jiangsheng, asawa ko, ang bilyong kontrata na iyan. Talaga bang ganun kalaki? Siyempre naman, kahit konting tulong lang mula sa Godfather ay sapat na para sa pamilyang Tang para dominahin ang Jiangsheng. Wow, Yang Master Tang, pupunta ba ang Godfather sa kasal mo? Siyempre naman, pero kailangan munang matapos ang kasal bago niya dalhin ang kontrata at personal na pumirma sa akin. Lu Chen, kung ngayon sasampalin mo si Jiang Li ng 3 beses, pwede kong pag-isipan na huwag kang pahirapan mamaya. Ang lalaking walang silbi lang ang pumapatol sa babae. Lu Chen, talaga bang dahil lang sa isang magnanakaw na hampas lupa, hahayaan mong ang buong pamilyang Lu ay malagay sa alanganin? Magnanakaw? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo pa ba alam? Ang suot na gown ni Jiang Li ay ninakaw lang. Asawa ko, anong ibig sabihin nito? Kung sasabihin kong ang gown na ito ay binili ko, maniniwala ka ba?
Naniniwala ako. Siyempre binili niya. Dahil ang ninakaw niya ay ang pambili ng gown na 10 milyon. Lucien, para lang magpasikat. Nagnakaw siya ng pambili ng gown. Patunay lang na ang ugali niya ay masama. Talaga bang dahil sa babaeng ganito, kakalabanin mo ako at ang Godfather? Tang Hao Xian, sigurado ka bang ang pambili ng gown na ito ay ninakaw ko? Kung hindi ninakaw, saan ka kukuha ng pera? Kaya nga, kahit ibenta mo ang kidney mo, ay hindi aabot sa 10 milyon. Ang pera ay bigay ng tatay ko. Ang pera ay bigay ng tatay ko. Nagpapanggap ka na naman. Huwag ka nang magpanggap. Alam ng lahat na ang tatay mo ay sa hotel. Isang mabahong janitor. Sinasabi mong ang tatay ko ay sa hotel. Naglilinis ng inidoro na janitor. Nagmamaang-maangan pa. Noong pumunta ako sa hotel para makipagkita, nakita ko mismo na naglilinis siya ng inidoro. Ano ngayon, janitor? Hindi na umubra. Naging magnanakaw na. Ang card na iyan, baka galing sa tatay mo. Naninakaw sa kwarto ng bisita. Magnanakaw. Magnanakaw. Kapag nalaman nyo ang totoo niyang pagkatao, natatakot akong baka lumuwa ang mga mata nyo. Makinig kayo. Ilalabas na ng miss ang alas niya. Sabihin mo na, kung sino ba talaga ang tatay mo. Hindi kaya, prinsipe siya ng ibang bansa. Makinig kayo ng mabuti at buksan ang mga taingan nyo. Ang tatay ko ay ang Godfather. Ano? Ano daw sabi niya? Sabi niya ang tatay niya ay makapangyarihan at napakayamang Godfather. Godfather. Mukhang bigatin ah. Jiang Li, sa tingin ko sa kakadayat mo, nabaliw ka na. Tanungin mo ang lahat dito. Sino ang maniniwala sa kalokohan mo? Sino sa inyo ang naniniwala na ang tatay ni Jiang Li ay ang Godfather? Sinong naniniwala? Magtaas ng kamay. Kalokohan. Kung tatay mo ang Godfather, ang tatay ko naman ay ang Jade Emperor. Hindi ako naniniwala. Hindi rin ako naniniwala. Naniniwala ka ba, asawa ko? Naniniwala ka ba, asawa ko? Asawa ko, alam kong nagyayabang ka lang para protektahan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Handa kong isakripisyo ang buong pamilya Lu para lang maprotektahan ka. Pero ang Godfather ay banal at hindi pwedeng bastusin. Asawa ko, alam kong nagyayabang ka lang para protektahan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Handa kong isakripisyo ang buong pamilya Lu para lang maprotektahan ka. Pero ang Godfather ay banal at hindi pwedeng bastusin. Huwag mo nang sabihin ang mga ganyang salita. Jiang Li, pati ang sarili mong asawa ay hindi naniniwala sa iyo. Bilang isang babae na nabubuhay ng ganyan, mabuti pang pumunta sa langit ka na lang. Lucien, inuutusan kita. Naputulin mo na ngayon ang ugnayan sa baliw na babaeng ito. Kung hindi, gagawin kong sementeryo ang iyong Lu Group. Ang pamilya Lu ko ay nagkakahalaga ng bilyon at nangunguna sa 4 na malalaking pamilya ng Jiang City. Ang inyong pamilya Tang ay mga biglang yaman lang na sumikat nitong nakaraang 2 taon. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang magyabang sa harap ko? Mukhang wala kang balak na makinig sa payo ko at ayaw mong makipaghiwalay sa baliw na babaeng ito. Asawa ko, ang selyong ito ay ipinapasa sa mga tagapagmana ng pamilya Lu sa bawat henerasyon. Kapag hawak mo ang selyong ito, hawak mo na rin ang buong Lu Group. Ngayon, ibinibigay ko na ito sa iyo. Kilala ko ang selyong ito. Sa sinaunang panahon ay katumbas ito ng selyo ng emperador. Kapag nasa kay Jiang Li ang bagay na ito, pwede niyang palitan ang apelyido ng Lu Group ng Jiang. Diyos ko, ibinigay na ni Boss Lu ang lahat ng alas niya. Sigurado ka bang ibibigay mo ito sa akin? Paano kung tangayin ko ito at tumakbo? Magiging pulubi ka. Mula sa pagiging bilyonaryong hindi mo kailangang tumakbo. Kahit anong gusto mo, ay ibibigay ko sa iyo. Sinabi ko na, kahit kalabanin mo ang buong mundo, ako ang magiging kanlungan mo. Walang patunay, ang salita lang. Ngayon ito, ang seguridad na ibibigay ko sa iyo. Akong si Jiang Li na nagtago ng identidad ng maraming taon, ay nakahanap na rin sa wakas ng tunay na nagmamahal. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong tatayo ka sa tuktok ng tagumpay at magiging pinakamataas sa lahat ng lalaki. Magaling.
Sinasadya mong kalabanin ako ano. Lu Chen, hindi kita kayang labanan. Pero mayroong kayang tumapos sa iyo. Kayang magpadala sa iyo sa langit. Emergency. Ang asawa ng tagapagmana ng Lu Group ay hindi lang ninakaw ang Black Gold Card ng Godfather. Sinasabi pa niyang anak siya ng Godfather. Nasa Tenglong Hotel ako. Sa banquet hall. Sige, naiintindihan ko. Sino ba itong big boss na sinasabi mo? Siyempre ang kanang kamay ng Godfather. Si General King Long. Siya ba yung nagtali sa mga traidor sa pantalan para ipakain sa pating ang buhay na demonyo? Tama. Siya nga. Lu Chen, sabihin mo, ilang minuto ba kailangan ni General King Long para durugin ang pamilya Lu? Tito King Long, sigurado ba kayong papapuntahin niyo siya rito? Bakit natatakot ka ba? Huli na. Naalala ko, noong nakaraang buwan, may nagpanggap na tauhan ng Godfather para mangotong. Ngayon, nasa igif pa siya ng ospital at gamit ang mga daliri sa paa para pumindot ng calculator. Kung ganoon silang dalawa, ang isa nagpapanggap na anak ng Godfather para magnakaw, ang isa naman ay kinukonsinte siya. Malamang ay gagawin silang giniling na ganyan kalaki. Jiang Li, alang-alang sa 3 taon mong pagsipsip sa akin. Kung natatakot ka, ngayon, dilaan mo ang sapatos ko hanggang luminis. Pwede akong makiusap kay General King Long na huwag galawin ang natutulog niyong katawan. Iniisip ko, mamaya, kung ilang ambulansya, ang taxi. Asawa ko. Anong nangyayari? Noong pinagpanggap ako na mahirap para subukan ang fiancé ko, ay ideya mismo ni Tito King Long. Magpanggap ka pa. Pati siya kilala mo rin. Bakit hindi mo sabihin? Anak ka ng Jade Emperor. Hindi na siya makakapagpanggap ng matagal. Kapag dumating na si General King Long, hindi lang babagsak ang Lu Group, kundi pati ang buong pamilya Lu ay maubos ang lahi. At ang magiging wakas niya ay mas magiging malungkot pa. Mali ka. Kapag dumating na si Tito King Long, hindi lang hindi babagsak ang pamilya Lu, aangat pa ito ng todo. Sa oras na iyon, kapag nasa langit na ang pamilya Lu, syempre aangat ang abo nila sa langit. Ang sugo ni General King Long, na si Colonel Boss Beer ay narito na. Bakit sugo lang? Hindi ba dapat si Lord King Long? Teritoryo ko ito. Inutusan ako ni General King Long na maunang ayusin ang gulo. Susunod siya agad. Bakit may angal ka ba? Wala po, wala po. Sinong naghahanap ng sakit ng katawan? Ang nangahas magnakaw ng black card ng Godfather at magpanggap na anak ng Godfather. Ikaw ba? Sa itsura mo pa lang, alam ng masama kang tao. Hindi ako. Boss Beer. Hindi ako. Boss Beer, ang bumasto sa Godfather ay hindi ang asawa ko, kundi ang babaeng ito. Hindi lang niya ninakaw ang black card ng Godfather. Ipinagkakalat pa niya na anak siya ng Godfather dahil may backer siyang Lu Group. Kahit ang hari ng langit ay hindi niya kinikilala. Ineng, maganda ka. Bakit hindi ka nalang sumama sa akin? Kapag sumama ka sa akin, bago pa dumating si General King Long, ihahanap kita ng scapegoat para iligtas ang buhay mo. Ang lakas ng loob mong kausapin ako ng ganyan. Ilan pa ba ang buhay mo? Isa ka palang siling labuyo. Gustong-gusto ko ang mga siling labuyo. Masarap kainin. Gustong-gusto ko rin ang masasamang tao na gaya mo. Ang sarap turuan ng leksyon. Ang masasamang tao na gaya mo. Ang sarap turuan ng leksyon. Munting ganda. Ang lakas ng loob mong galawin ako. Tuturuan kita ng leksyon. Ang masama ay masama. Kahit ang itsura habang tinuturuan ng leksyon ay napakapangit. Boss Beer, tingnan mo. Tama ang sinabi ko. Ang babaeng ito ay nagmamalaki dahil sa pamilya Lu at walang kinikilalang batas. Ngayong araw naglakas loob siyang galawin ka. Bukas,
Maglalakas loob na siyang galawin ang Godfather. Ang makamandag na babaeng ito. Noong manugang ko pa siya, ay mas maitim pa sa uling ang budhi. Ngayon nagsama siya ng kalaguyo. Sa kasal ng anak ko. Para, manggulo. Nagdala pa siya ng 3 kilong barya. Para ibato sa anak ko. Boss Beer, kailangan mong pairalin ang hustisya. Munting makamandag, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Paano mo gustong pumunta sa langit? Siya ang asawa ko si Lucien. Ang sinumang mangahas na galawin siya, ay, nagdedeklara ng gyera sa Lugroup. Lugroup wala yan sa akin. Sisimulan ko, sa iyo ngayon. Utos ni General Kinglong. Masyadong matapang ang pamilya Lu. Kinukupkop nila ang nagpapanggap, na anak ng Godfather. I freeze agad ang lahat, ng kanyang pera sa bangko, at kumpiskahin ang lahat ng ari-arian niya. Ano, lahat ng operasyon ng Lu Group ay sa pilitang ipinatigil. Black Bear, nagmamatapang kagamit ang pangalan ng iba, at ginagamit mo ang maliit na kapangyarihan para manakot. Hindi ka ba natatakot? Naparusahan ka ni Tito Kinglong. Tito Kinglong, kung makatawag ka akala mo close kayo. Akala mo ba talaga ikaw? Mayamang heredera. Pero, huwag kang magmadali siling labuyo. Pagkatapos kong ligpitin ang asawa mo, ikaw naman ang isusunod ko. Ang mga alipores na gaya mo, ay hindi karapat-dapat humarap sa akin. Kilala niyo ba ito? Ang balat na iyan, imposible hindi maaari. Hindi karapat-dapat humarap sa akin. Kilala niyo ba ito? Ang balat na iyan, imposible hindi maaari. Boss Bear, ang alam lang natin, ay may balat sa pulso ang eldest miss. Pero walang nagsabi kung anong hugis nito. Ang babaeng ito, niloloko lang yata tayo. Isa pa, alam ng lahat na ang eldest miss ay isang mataba na may bigat na 200 kilo. Tingnan mo ang katawan niya. Malabong siya iyan. Tama. Ang eldest miss ay isang dambuhalang mataba na 200 kilo. Ikaw naman ay nasa 50 kilo lang. Hindi ikaw ang eldest miss. Haoshen. Sabi niya kanina, ang eldest miss daw ay 200 kilo ang bigat. Kung ganoon si Jiang Li noon. Ano bang pinagsasabi mo? Gamitin mo nga ang utak mo. At mag-isip, ang anak ng Godfather. Bakit naman siya maghahabol sa akin? Na parang aso. Siguradong nagkataon lang ito. Nga. Yung mga walang kwenta sa pamilya niya. Nakita ko na silang lahat. Ang tatay niya ay tagalinis ng inidoro. Janitor. Ang 3 kuya niya ay mga basura ng lipunan. Ang ganitong klase ng babae. Paano magiging konektado? Sa Godfather. CJ, niloloko mo ako, gusto mo na talagang pumunta sa langit. Ikaw ang gustong pumunta sa langit. Ang lakas ng loob mong apihin ang asawa ko. Tatawagan ko ngayon din ang papa ko para turuan ka ng leksyon. Tumawag ka. Kapag dumating ang tatay mo, sa harap mismo niya, ay ililigpit kita. Hello, Papa. Bakit wala ka pa? Ang manugang mo ay binubuli ng tauhan mo hanggang sa maghirap. Sinabi pa niya, na sa harap mo mismo, ay aapihin niya ako. Ano, napakalaking kalokohan. Nangahas siyang apihin ang anak ko. Gusto na niyang pumunta sa langit. Sabihin mo sa kanya na humanda na siya. Isang nagpapanggap na anak. Sakto ang dating mo. Pagsasabayin ko na kayong iligpit. At pagkatapos, ay hihingi ako ng pabuya. Kay General Kinglong, lumuhod ka na at magmakaawa. Para mamaya, ay hindi maging masyadong pangit ang pagkamatay mo. Masyadong pangit ang pagpunta mo sa langit. Wala ka nang kakampi ngayon. Paano mo ako lalabanan? Boss Bear, hindi niyo po alam na ang Jiang Li na ito ay hindi lang ninakaw ang black card ng Godfather. Ginamit pa niya ito. Ang suot niya ngayon, na gown, ay binili gamit ang black card ng Godfather na nagkakahalaga ng 10 milyon. CJ, total binili naman gamit ang black card ng Godfather. Ang damit na iyan, huhubaran ko siya. Para makita ng lahat ang tunay na anyo niya. Boss Bear, gustong-gusto ng mga bataan ang trabahong iyan. Sinumang mga has gumalaw sa kanya, sisiguraduhin kong ilalabas kayo rito ng natutulog. Boss Bear, tingnan mo. Nandito ka na nga, pero hinahamon pa rin niya ang kapangyarihan mo. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat gawin? Kung ako ang tatanungin, dapat hubaran ang babaeng ito at itapon sa labas. Narinig niyo ba ang sinabi
ng kapatid nating ito. Hawakan niyo ang lalaking ito. Ihanda ang kamera. At hubaran niyo ang babaeng ito. Gusto kong makita ng buong internet ang katawan ng peking sosyal na ito. Ang papa ko ay darating na sa loob ng 3 minuto. Wala ni isa sa inyo ang makakatakas. 3 minuto. Sa loob ng 3 segundo, ay paluluhurin kita ng nakahubad para magmakaawa. Narito na ang Godfather. Sinong may lakas ng loob na galawin ang anak ko? Papa, mabait kong anak, huwag kang matakot. Nandito na si Papa. Aba, rumaram pa ba ang mga janitor? Tingnan niyo dali, ang ipinagmamalaking ninong na tatay ni Jiang Li ay maglilinis na yata ng TC. Nakakatawa talaga. Jiang Li, pinapunta mo rito ang tatay mo para magpasikat. Hindi mo man lang sinabihan na magpalit ng damit. Sa suot niyang iyan, lilinisin ba niya ang sapatos namin? Napakasamang babae. Ito ba ang iyong peke na tatay na ninong? Isang matandang tagalinis ng kisi. Mabait kong anak, sinasabi mo bang ang bulag na taong ito ay siya? Tama, Papa. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para palugihin ang pamilya ng asawa ko. At ang kapal pa ng mukha niyang sabihin, naapiin niya ako sa harap niyo. Hindi talaga mapapatawad ang kasalanan niya. Wala talagang hiya. Sabihin mo ang pangalan mo. Ngayong araw, tatadtarin kita ng pino. Isa ka lang namang mabahong janitor na tagalinis ng kanal. Ang lakas ng loob mong galawin ako. Sino ka ba sa akala mo? Para maging ganito kayabang, malamang ay hindi nyo pa alam. Ang kasama ko ay ang espesyal na sugo ni General King Long, na kinatatakutan ng lahat na si Master Xiong. Sinaktan mo ako. Kung saktan kita ay saktan kita. Kailangan ko pa bang pumili ng araw? CJ, sana mamaya ay hindi ka na magyabang. Tatawagan ko na ngayon si General King Long para ang buong pamilya nyo ay pupunta sa langit ng walang matitira. General King Long, nasa pinto na kayo. Opo, nasa banquet hall ako. Narinig nyo ba? 3 minuto na lang. Nandito na si General King Long. Ako, tatadtarin ko kayo at ipapakain sa aso. Ang dumi ng bibig. Tauhan. Sampalin nyo ang bibig niya. Anong ginagawa nyo? Gusto niyo na bang pumunta sa langit? Parating na si General King Long. Tapos na kayo. Sobrang protective ni General King Long. Sinaktan nyo ang tao niya. Jiang Li, siguradong pupunta sa langit ang tatay mo. Mabuti at parating na siya. Dahil hindi marunong sumunod ang tauhan niya. Kapag dumating siya, paparusahan ko rin siya. Anak, buti na lang at naging matalino ka. Nahiniwalayan mo si Jiang Li. Ang pamilyang ito ay mga baliw yata. Lu Chen, alam mo na ngayon, ikaw ay malapit nang ipahamak nila. Ang pera mo ay maubos dahil idadamay ka nila. Lu Chen, mabait kong anak, ito ba ang bago mong asawa? Opo, Papa. Bakit nakatunganga ka lang? Batiin mo siya. Papa, pinakasalan ko na si Jiang Li. Kahit anong kapalit, sisiguraduhin kong sa harap ng ninong ay maprotektahan ko kayo. Paano kung gusto kang ipahandle ng ninong? Papa. Kinakausap siya ni Papa. Huwag kang sumabat. Xiao Lu, sagutin mo ang tanong ko. Xiao Lu, sagutin mo ang tanong ko. Si Jiang Li ang pinili kong maging asawa. Handa akong ibigay ang lahat, pati na ang buhay ko. Magaling. Nababagay kang maging manugang ng pamilya Jiang. Anak, ang napili mong asawa ngayon ay napakahusay kasi maganda ang ugali niya. Hindi gaya ng ibang lalaking manloloko na nabigyan lang ng kapangyarihan ay nagpanggap na pumunta sa langit na para landiin ang hipag. Walang hiya. Huwag na nating pag-usapan, Papa. Sino ba naman noong kabataan ang hindi nagmahal ng lalaking manloloko? Pupunta sa langit na nga kayo. Nakuha niyo pang magdaldalan sa daan patungong impyerno. Ituloy niyo ang drama ng pagiging buo ng pamilya niyo. Hindi sila pupunta sa langit. Ikaw ang malapit ng pumunta sa langit.
Napalugi mo na ang pamilya Lu. Sino tinakot mo? Nga, ang asong wala nang matirhan ay naglakas loob pang. Tumahol dito. Asawa ko baka naman. Mayroon ka pang alas. May pinagsamahan kami noon. Ni General Qinglong. Pero kailangan ng kapalit para maprotektahan tayo. Kapalit. Ito, nagustuhan ni General Qinglong si Boss Lu. Gusto niyang ipakilala si Boss Lu sa anak ng ninong. Pero dahil hinihintay ka ni Boss Lu, hindi siya pumayag. Naalala ko na, noong nagreklamo ako kay Qinglong, tungkol sa manugang ko na ito. Noon, sabi ni Qinglong, ipapakilala niya ako sa isang mahusay na binata. Si Xiaolu pala ang tinutukoy niya. Magpanggap ka pa. Sige lang, kapag si General Qinglong ay hinanda na kayo ng ulo, tingnan ko lang kung makakapagpanggap pa kayo. Papa, kailan darating si Tito Qinglong? Nakakainis siya. Sabi niya pupunta siya mismo. Pero biglaan ko siyang pinabili ng regalo para sa magiging manugang ko. Bilang panregalo, tingin ko sa oras, ay malapit na siya. Dumating na si General Qinglong. Dumating na si General Qinglong. General Qinglong, sa wakas ay dumating ka na. Ang lakas ng loob ng mga taong ito. Una ay nagpanggap na anak ng ninong. Bukod pa roon, ngayon ay nagpapanggap naman na ninong mismo. Ang walang hiyang babaeng ito ay ninakaw pa ang black card ng ninong at bumili ng mamahaling damit na nagkakahalaga ng 10 milyon. Tingnan nyo kung anong ginawa niya kay Master Xayong. General, kailangan nyo kaming ipagtanggol. Dapat lang silang parusahan. Parusahan hanggang pumunta sa langit. Narinig mo ba, Jiang Li? Ikaw at ang pamilya mong parang insekto ay malapit ng durugin. General Qinglong, nagkakamali yata kayo ng sinasaktan. Ang nagpapanggap na ninong ay sila. Nga, ang anak ko ay ang mahusay na binata na pinili ng ninong. Ikaw ang sinasaktan ko. General Qinglong, nakalimutan niyo na ba? Ako na ngayon ang pinaka-importanteng tao para sa ninong. Sinaktan niyo ako ng walang dahilan. Dahil lang sa mga nagpapanggap na ito. Maniwala ka, kapag dumating ang ninong, isasumbong kita. Nga, pinili ng ninong, ang aming pamilya Tang. Mamaya, magpapadala pa siya ng kontrata na may bilyon-bilyong halaga. Iniisip niyo pa rin ang bilyon-bilyong kontrata. Alam niyo ba, na siya, ang 3 taong, lihim na sumusuporta sa pamilya Tang. Na ninong, at ang katabi naman niya ay, ang anak ng ninong. Iniisip niyo pa rin ang bilyon-bilyong kontrata. Alam niyo ba, na siya, ang 3 taong, lihim na sumusuporta sa pamilya Tang. Na ninong, at ang katabi naman niya ay, ang anak ng ninong. Ano, itong tagalinis ng inidoro, ay ang totoong ninong. Ano? Si Jiang Li. Siya talaga ang anak ng ninong. Parusahan mo muna ang tauhan mo, na ito na nagpapanggap na matapang. Gamit ang pangalan mo. Saka natin pag-usapan ang iba pang bagay. Masusunod po. Tauhan. Ilabas siya at parusahan. Huwag niyong hayaang madumihan ang mata ng ninong. General. General, mabait kong anak. Anong gusto mong parusa sa kanila? Xiaoli, patawarin mo ako ngayon. Bigyan mo ako ng pagkakataong magbago. Simula ngayon, mamahalin kita ng totoo at poprotektahan kita. Poprotektahan ako. Bagay ka ba? Hinding-hindi ko naguguluhin. Kayo ni Boss Lu, paano naman ang panganay na hipag mo? Paalisin mo siya ng malayo. Xiaoli, kung nalaman ko lang agad. Napapayat ka. Hinding-hindi. Ako magpapasilaw sa panandaliang aliw para makipagrelasyon sa kanya. Kagabi, nang nasa kama tayo, hindi iyan ang sinabi mo. Tanghautean tao ka pa ba? Kagabi, hindi iyan ang sinabi mo. Ang lakas ng loob mong sumbatan ako. Kung hindi dahil sa iyo, ay manugang na sana ako ng ninong. Anak, tingnan mo at pinapahalagahan pa rin niya ang murang bracelet na bigay mo. Siguradong mahalaga ka pa rin sa kanya. Kapag napatawad ka niya, ikaw pa rin ang manugang ng ninong.
Kaya pala sinabihan mo akong mabait noon. Ay dahil hinihintay mo akong maging uto-uto. Talagang kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Magmamana talaga ang anak sa magulang. Mabait kong anak. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit pinagpanggap kitang mahirap bago ikasal. Naintindihan ko na papa, ang mga walang kwentang taong ito ay hindi worth it. Napag-aksayahan ko ng kahit isang minuto. Ngayong araw, tatapusin ko na ang ugnayan sa kanila. Jiang Li, patawarin mo na ako ngayon. Sige na, pangako. Ipinapangako kong hindi na ako magpapakita sa harap mo. Noong nagkaroon ng insidente ang kuya ko, ginamit mo pa ang credit card niya para bumili ng sexy na underwear at naghanda para makipaglandian kay Tang Haotian. Paano mo nalaman? Hindi totoo yan, Jiang Li. Hindi totoo ang iniisip mo. Nagpapalusot ka pa. Noong mataba pa ako, inapi at pinagtawanan mo ako. Inagaw mo ang lalaki ko. CJ, dahil ayaw na ayaw mo sa mataba. Ngayong araw, gagawin kitang mataba. Pakainin siya hanggat hindi umaabot ng 200 yen. Huwag titigil. Nagpapalusot ka pa. Noong mataba pa ako, inapi at pinagtawanan mo ako. Inagaw mo ang lalaki ko. CJ, dahil ayaw na ayaw mo sa mataba. Ngayong araw, gagawin kitang mataba. Pakainin siya hanggat hindi umaabot ng 200 yen. Huwag titigil. Masusunod, Miss Jiang. Huwag. Jiang Li. Ayaw kong tumaba. Na parang baboy. Jiang Li. Jiang Li. Hindi kita mapapatawad. Jiang Li. Napakasama mo. Mayroon ka na lang 2 minuto para alalahanin ang buhay mo. Tutal, kapag natutulog ka na sa ilalim ng tulay, ang mga alaalang ito ang magpapainit sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Ano pa bang gagawin mo? Sa loob ng 3 minuto, ang Tang Group ay magsisimula ng malugi at ikaw ay luluhod sa kalsada at magiging pulubi habang buhay para pagbayaran ang mga maling ginawa mo. Napakahusay ko. Ayaw kong maging pulubi. Mahusay. Ang tulad mo, na mas masahol pa sa pulubi. Kumain ka na lang ng tirang kanin sa kalye. Ninong. Hindi. Papa. Alam kong dahil. Nakita mo ang husay ko. Kaya mo ako tinulungan. Hindi ako pwedeng maging pulubi. Hindi pwedeng malugi ang pamilya Tang. Husay. Kung hindi lang noon, mapilit ang anak ko na pakasalan ka. Ang mapagsamantalang katulad mo, ay hindi karapat-dapat kahit dilaan ang sapatos ko. Jiang Li, hindi mo pwedeng gawin sa akin ito. Nakalimutan mo na ba? Kalahating taon na ang nakararaan noong sobrang taba mo, na hindi magkasya sa wedding gown. Kahit nandidiri ako, sinamahan kitang magsukat ng 10 gown. Kaya ngayon, pinagsusuot kita ng damit ng pulubi, at pinatutulog sa tulay. Hindi ba patas lang iyon? At sa katanghautian. Tanungin mo ang sarili mo. Isipin mo, kung bakit ako tumaba noon ng sobra. Sino ba ang iniligtas ko? Hindi. Si Yaoli. Marami akong ipinangako. Sa iyo, humihingi ako ng pagkakataon. Natuparin ang mga iyon. Naalala mo ba? Sinabi ko na dadalhin kita sa province para makita ang lavender. Dahil sinabi mo iyan, ipinaalala mo sa akin. May isang bagay na pwede mong tuparin. Sabihin mo, gagawin ko ang lahat. Di ba sinabi mo noon, kung anak ako ng ninong, maglalakad ka gamit ang kamay ng 3 ikot dito. Simulan na. Si Yaoli, talaga bang gagawin mo ito? Ayaw mong gawin. Tulungan niyo siya. Masungting. Noon, ako sana ang manugang ng ninong. Ang mga regalong iyan ay akin. Jiang Li, napakasama mong babae. Hindi ka matahimik. Ang ingay. Opo, Miss Jiang. Bitawan niyo ako. Papa, masyadong mahal ang mga ito. Hindi ko matatanggap. Asawa ko, tanggapin mo na. Handa mo ngang ibigay sa akin ang lahat ng ari-arian mo. Ang mga bagay na ito, para kay Papa, ay barya lang. Tanggapin mo na. Pero, kapag tumanggi ka pa, magagalit na si Papa. CJ, tatanggapin ko na. Salamat Papa. Ganyan nga. Isa pa ang utos na pahirapan ang pamilya Lu. Ay binawi ko na. Huwag ka nang mag-alala. Salamat Papa. Mama, bata ka. Ngayon mo lang sinagot ang tawag. Saan ka ba nakapulot? Ng babae. Para maging asawa. Bata ka. Ngayon mo lang sinagot ang tawag.
Saan ka ba nakapulot? Ng babae. Para maging asawa. Mama, si Xiaoli ay mabuting babae. Respetuhin niyo naman siya. Respeto. CJ, bukas, ay ika-50 kaarawan ko. Tinawagan ko rin si King King. Papuntahin mo rin siya para makilala namin. Anong problema, Achen? Ayaw ba sa akin ni tita?